Rafaela's point of view. Alis na Clint. Turan ko muli at itinulak pa siya ng marahan dahil hindi talaga siya gumagalaw sa kinatatayuan. Napailing siya nang ulitin ko ang pagtulak sa kanya hanggang sa tuluyan ko siyang maitulak papalabas ng bahay. Mas malaki at mas matangkad siya sa akin kaya kahit payata buong lakas ko siyang itulak, kung gugustuhin niya ay hindi ko yun magagawa. Pero mukhang alam niya na kailangan niyang umalis kaya hinahayaan niya ako. Nang makalabas kami ng tuluyan at makitang naghihintay na sa baba ng marmol na hagdan ng sasakyan niya, ay humarap siya ulit sa akin. Hindi ka aalis ngayon? Aniya sa pinaseryosong boses. Aalis lang ako kapag susunduin na namin sila Summer at Rain mamaya. Payak kong sagot sa pinakanatural na boses. Tumango siya. Wala nang iba? Kumunot ang noo ko dahil doon. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Wala na. Bakit? Kagaya kanina ay sinubukan kong hanapin ang kasagutan sa mga mata niya, pero blanko na naman iyon. Seryoso ang mukha niya nang tumango siya at umuklo para lapatan ng halik ang gilid ng noo ko. Wala, nagtanong lang. Banayad niyang sagot. Nang makalayo siya ay tipid siyang umiti bago tuluyan akong iwan para bumaba. Ingat! Pahabol ko. Tiningnan niya ako ng isang beses bago pumasok sa driver's seat. Kumaway naman ako nang paalis siya habang may nakaplaster ng ngiti sa labi. Dumadagundong ang dibdib ko dahil sa kakaibang kaba. Wala nang sasakyan niya at tuluyan na siyang nakalayo pero nanatili sa isip ko ang huli niyang sinabi. Napapansin niya kaya? Kahapon, palihim akong pumunta sa isang bangko at sinubukang maglipat ng pera mula sa account ni Clint na mabilis ko naman na-access noong nakaraang gabi. Inilipat ko ang pera sa isa kong card para matingnan kung paano ang proseso ng paglilipat nito, ano ang gagawin, ano ang mga dapat isaalang-alang, at paano maaayos na maibabalik ang lahat sa dati. Ibinalik ko rin naman ang nalipat na pera sa account niya. Naisip kong kakailanganin ko yon. Kailangan marunong ako sa ganito. Napagtanto ko rin na marahil na uubusan na ngayon ng pera si Eudora dahil cash lahat ang hawak niya. Hindi niyon mailalagay sa bangko dahil sa dami ng requirements na kailangan. Malalaman ni Clint kung nakapag-invest o nakapag-deposit siya sa isang bangko dahil kakailanganin ang mga personal na impormasyon sa kanya. Madali lang na matatrack ni Clint kung nasaan siya at ang pera niya kung gugustuhin ng lalaki. Kaya sa huli, hawak niya lang ang pera. Mas madaling maubos yon kapag hawak lang on hand. Ang mga alahas na nakuha niya, maaaring naibenta na niya. Malaki man ang naging halaga nun, mauubos pa rin ang pera mula sa alahas na naipagbili niya. Nagtatago siya. Gumagamit siya ng pera para magsuhol ng mga tauhan. Hindi siya mananatili sa isang lugar at hindi niya maibubulgar ang sarili. Kaya pagtatakpan niya lahat gamit ang pera. Nauubos yon. Madali lang maglaho ang papel. Kahit hindi mo silaban ng apoy, mauubos din yon. Kaya ngayon, hindi siya makatiis kaya kailangan niya akong gamitin. Ang akala niya siyang panalo. Akala niya, siya ang may hawak ng alas at mas mahina ako. Ang hindi niya alam, bumagsak man ako, isasama ko siya. Hindi na niya makukuha ulit ang mga bagay na inabuso niya noon. Hindi na siya makababalik sa pamilyang sinira niya noon. Dahil mawala man ako, isasabay ko siya. Kailangan ko lang ng konting panahon. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Eudora? Mula sa pagtanaw sa kawalan, agad akong napabaling sa tumawag sa akin at natagpuan si Nay Conchita na nakatingin sa akin ng mataman. Bakit po? Pinilit kong ibalik sa normal ang lahat. Lumulutang na naman ang isip ko. Meron tumawag sa landline. Ikaw ang gustong makausap. Aniya sa mababa na boses. Tumango naman ako at agad pumasok ng bahay, diretso sa salas, kung saan sa gilid malapit sa malaking sofa, naroon nakalagay ang telepono ng bahay. Nariyan pa ba, Nay Conchita? Nariyan pa. Aniya bago dumiretso ng kusina. Nang mahawakan ko ang telepono ay agad kong itinapat iyon sa tenga. This is Eudora. Who is on the line? I asked politely. Shit, you? That familiar voice greeted me. Eudora, alam kong siya yon kahit na hindi ko nahulaan. Sino ba naman ang tatawag sa akin sa landline kung hindi siya, di ba? I know. I monotonously answered. Huwag mo akong subukan, Rafaela. Aniya sa kabilang linya. Ngayon na tinawag niya ako sa pangalan ko gamit ang nanggagalaiting boses, alam ko na sagad na ang pasensya niya. You're such a disappointment, you witch! Siguraduhin mo lang na aabot sa huli ang tapang mo. Galit niyang saad. I didn't say a thing. Ito ang unang beses na nagkausap kami sa telepono dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya sa cellphone. Alam kong gagawa siya ng paraan para makausap ako. Ganon siya kadesperada. Keep this in your stupid little mind, witch! Pigil ang bawat salita pero may diin.
You will taste hell soon. Soon, Rafaela? Then the line died. Nang maibaba ko ang telepono, pinakiramdaman kong muli ang malakas na pintig ng puso ko. Marami akong kinatatakutan. Sa sobrang dami nun, nasanay na ako. Ngayon hindi ko na inakala na kahit ang pagpatak ng minuto, parang kinatatakutan ko na rin. Soon, Rafaela. Soon. Bukas o makalawa, mukhang matatapos na lahat. I already tasted hell. I already did, Eudora. Kung ipapalasap mo lang sa akin, nalasap ko na noon pa. I'll send you to hell. Kung galing ka man doon, ibabalik ulit kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis. 5:00 pa lang nang magsimulang bumuhos ang ulan at hanggang ngayon na 7:00 na, hindi pa rin tumitigil. Malakas pa rin ang pagsalubong ng hangin sa mabilis na pagpatak ng ulan, dahilan para mas lalong dumilim ang kalangitan at mamayani ang katahimikan sa loob ng mansyon. Maagang kumain ng hapunan sila Summer at Rain dahil gusto raw nilang matulog agad. Dala marahil ng malamig na panahon, kaya nang umakyat ako sa kanilang kwarto dala ang gatas nila, natagpuan ko na lang ang dalawa na magkayakap sa ilalim ng makapal na kumot at mahimbing ang pagkakatulog. Saglit ko lang silang pinagmasdan at inayos ang kumot na nakatabon sa katawan nila. Malamig sa labas dahil sa ulan, pero mas malamig rito sa kwarto nila dahil nakabukas ang air conditioning. Dala ang gatas nila, bumalik ako sa kusina. Si Clint, wala pa ba? Nilingon ako ni Saling at namumula na naman ang mga mata niya. Nang makitang iyon ang napansin ko, agad siyang nag-iwas ng tingin at humanap ng pagkakalibangan. Wala pa ho, hindi pa ho dumadating. Aniya sa mamaos-maos na boses. Marahan ako naglakad palapit sa kanya at nang makalapit, marahan din na tinapik ang balikat niya. Inilagay ko sa ibabaw ng island counter ang dalang tray at bumaling ulit sa kanya. Saling? Hindi niya ako nilingon pero alam kong narinig niya ang pagtawag ko. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng kausap? Umiling siya kahit nakatalikod. Hindi na po, magiging ayos din ako. Aniya sa mababang boses. Kagagaling niya lang sa pag-iyak. Hindi niya man sabihin ang dahilan, alam kong may kinalaman na naman ito kay Carlo at kay Rose. Mahirap din yun para sa kanya dahil nasa isang mansyon lang silang tatlo. Kahit yun ang sinabi niya, ay nanatili pa rin ako sa kusina. Pinapakiramdaman siya, baka sakaling may gusto siyang sabihin sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Kailangan niyang tanggapin lahat dahil iyon ang nangyayari ngayon. Si Carlo ay para kay Rose dahil sa nakabuntis ito. Hindi niya man direktang sabihin sa akin. Alam kong may nararamdaman siya para kay Carlo. Hanggang ngayon ay nahihirapan siya dahil sa pag-ibig na yon. Ilang minuto pa ang itinagal ko roon pero hindi na siya kumibo. Nanatiling naglilinis ng kusina at hindi na ako pinansin. Kaya sa huli, napagpasyahan kong maghintay sa salas. Hindi pa dumadating si Clint. Lagi ko na rin siyang hinihintay sa pag-uwi para sabay kami maghapunan. 8:00 ng gabi mga ganitong oras, narito na siya. Pero ngayon wala pa. Naisip kong baka dahil sa lakas ng ulan kaya natatagalan siya. Mas mabuti na rin naman na wag na niyang ipilit umuwi dahil delikado ang pagmamaneho. Maya-maya na lang. Sana ganun ang gawin niya. 9:00 ng bahagyang tumila ang ulan. Binuksan ko na rin ang TV para malibang. Pero wala pa rin si Clint. Baka malaki nga ang naging problema sa trabaho. Hindi ko na siya gaanong nakakausap dahil gabi na akong umuwi. Alam ko rin na pagod siya kaya hindi ko ipinipilit ang sarili na makausap siya. Kapag kumakain naman kami, sila Summer at Rain agad ang itinatanong niya. Hindi ko mahanap ang tamang tiyempo na makausap siya. Ayaw kong biglain siya. Alam kong sa una pa lang sinabi ko nang hindi ako si Eudora. Ipinilit ko nang hindi ako ang asawa niya, pero hindi niya pa rin ako pinakinggan. Naging gahaman ako, hindi sa pera at materyal na bagay, kung hindi sa pagmamahal niya at ng mga anak niya. Kaya sa huli, inangkin ko pansamantala ang pagkatao ni Eudora. Kung magalit man siya, maiintindihan ko. Kung paalisin niya ako sa panahon na malaman na niya ang totoo, tatanggapin ko yon. In the first place, I am not part of this family. Hindi ako si Eudora. Hindi ako ang asawa niya. Hindi ako ang ina nila Summer at Rain. Sobrang sakit. Mabigat. Noon handa akong pakawalan ang bagay na alam kong hindi akin. Pero ngayon, kahit anong pagpapanggap ko, nasasaktan pa rin ako. Hindi pwedeng pagtakpa ng isang kasinungalingan ng panibagong kasinungalingan. Napukaw ako mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang pagdating ng isang sasakyan. Agaran akong tumayo para salubungin si Clint. Pero mula sa labas ay naririnig ko na ang komosyon. Pumasok ang isang lalaki na akay-akay si Clint. Nanlaki ang mga mata ko na mapagtantong lasing na lasing siya. Basa rin ang kanyang katawan at may ilan pang butil ng ulan sa kanyang buhok at noo. Anong nangyari? Tanong ko. Kesa sagutin ng lalaki, idiniretso niya si Clint sa couch at doon ibinagsak. Umungo lang si Clint at umayos ng pagkakaupo habang nakapikit ang mga mata. Pasensya na Eudora, napadami ang inom.
Saad ng lalaki na may alanganing pagngiti. Ayos lang. I smiled at him. Nakita kong basari ng itim niyang polo. Gusto mo bang magkape muna? Malakas na naman ang ulan sa labas. Delikado ang magmaneho. Lumapit ako kay Clint at sinipat siya ng tingin. Sa hitsura niya ngayon para siyang basang sisiw. Mapula rin ang balat niya sa leeg kaya halatang napadami nga ang inom. Hindi na. Aniya, kaya ko pa naman mag-drive. Mula sa pagtingin kay Clint, muli ay binalingan ko ang lalaki. Mukhang hindi naman siya gaanong lasing. Sigurado ka? Tumango siya at tipid ng umiti. Mauna na ako. Gusto ko man siyang pigilan dahil sa malakas na naman ang buhos ng ulan at delikado yon. Wala na rin ako nagawa dahil tumalikod na siya para maglakad paalis. Sinenyasan ko si Carlo na kakapasok lang at mukhang napansin ang pagdating ng sasakyan kaya lumabas. Sumunod siya sa lalaki para maihati dito sa labas. Nang mawala sila sa paningin ko, bumaling ako kay Clint na ngayon ay nakapikit na at mukhang hinihila na ng antok. Sa laki niya, hindi siya makahiga ng maayos sa couch. Basang-basa ang puti niyang long sleeve. Baka magkasakit pa siya kung hindi makakapagpalit ng damit. I sighed. Ngayon na nakikita ko siyang lasing, parang nahihirapan ako. Hindi ako sanay na makita siyang ganyan. Lasinggero ang asawa ni Auntie Lolita noon, kaya nakikita ko ang pag-aaway nila kapag umuuwi si Uncle Tentong na lasing. Mas matindi ang away nila kapag lasing ang lalaki. Kaya kapag may nakikita akong lasing, umiiwas ako. Iba nga lang ngayon dahil kailangan ko siyang tulungan. Clint, masuyo kong tawag sa kanya pero hindi siya natinag. Clint, halika na. Kailangan nating umakyat sa kwarto mo. Subo ko pa rin. Marahan kong tinapik ang braso niya pero hindi pa rin siya nagmumulat ng mga mata. Bakit ba kasi nagpakalasing siya masyado? Clint, sa pagkakataong ito gumising na siya. Unti-unti niyang iminulat ang namumungay na mga mata. At dahil nakauklo ako para matingnan siya ng mabuti, ay agad na nagsalubong ang mga mata namin. Kumurap siya ng 2 beses pero hindi pa rin iniiwas ang tingin sa akin. Aakyat tayo sa kwarto mo. Kailangan mo magbihis. Basa ka. Kalmado kong paliwanag sa kanya. Ilang segundo pa bago siya tumango. Kaya umayos ako ng tayo at hinawakan siya sa kamay para hilahin patayo. Malaki siya kumpara sa akin. Pero dahil mukhang alam naman niya ang dapat na gawin, hindi na niya ako masyadong pinahirapan. Mahirap man ang pag-akyat sa kanya, maayos naman kaming nakarating sa kwarto niya. Pabagsak siyang nahiga sa kama nang makapasok kami. Dali-dali naman akong kumuha ng towel para ipangpunas sa basa niyang buhok. Kumuha na rin ako ng t-shirt at shorts sa drawer niya. Ito ang unang beses na maya-alagaan akong lasing, kaya kapag maging magulo siya, talagang mahihirapan ako. Huwag ka munang matulog, magpalit ka muna. Inilapag ko sa tabi niya ang damit at tuwalya bago hawakang muli ang kamay niya at sinubukang hilahin siya para makaupo. Pero ayaw. Clint, magpalit ka muna bago matulog. He groaned. Nagmulat siya ulit ng mga mata at tamad na umupo sa gilid ng kama. Namumula na ang mga mata niya at babagsak na ang talukap nun, kaya madali kong inabot ang tuwalya at ginamit iyon pa muna sa buhok niya. Hindi pa man natatapos ay bumaba na ang kamay ko papunta sa botones ng kanyang long sleeve para tanggalin iyon. Pumagit na ako sa kanyang hita para makalapit sa kanya ng husto. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ako ng mataman. Kahit namumungay ang mga mata niya, alam kong nakikita niya ang ginagawa ko. Lalo na at sinusundan niya ng tingin ang bawat galaw ko. Nang matanggal ko ang suot niya, bumalik akong muli sa pagpupunas ng basa niyang buhok. Nakapokus ako sa pagpunas noon, nang maramdaman kong pumalibot ang kamay niya sa bewang ko at hinapit ako palapit sa kanya. He quickly buried his face on my neck. Natigilan ako dahil sa ginawa niya. Ramdam ko ang init ng dibdib niya sa katawan ko. Mahigpit rin ang hawak niya sa bewang ko, pero tila maingat upang hindi ako masaktan. Dumadampi ang hininga niya sa leeg ko, dahilan para makaramdam ako ng kakaibang emosyon at sensasyon. Shit! He cursed. Kinabahan ako. Anong problema? Pakiramdam ko may itinatago siya sa akin. Kung tungkol ito sa trabaho niya, maiintindihan ko yon. Pero ibang sinasabi ng kutob ko. Hindi ganito si Clint. Mukhang hindi trabaho ang problema niya. Meron pang iba. Clint! Masuyo kong tawag sa kanya. Marahas siyang bumuntong hininga. All my life, I wish for a perfect family. He huskily whispered. Maaga akong iniwan ng lahat, kaya dapat sanay na akong maiwan, hindi ba? Nanigas ako. Iniwan mo na rin ako noon. Ilang beses mo nang ginawa, kaya dapat masanay na ako. Walang emosyon siyang tumawa. Rinig na rinig ko ang pait sa boses niya. Shit! Clint! Hindi ko alam kung bakit pero nasasaktan ako. Hindi ako sanay na marinig ang mga bagay na to galing sa kanya. Dapat sanay na ako. Kaso naduduwag na ako ngayon. Aniya,
My heart pumped abnormally. Dumampi ang labi niya sa balat ko, dahilan para mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Maisip ko lang na maiiwan ulit ako, pakiramdam ko mababaliw na ako. He drawls. Sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin para hindi mo ko iwan? Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang sakit sa bawat katagang binibitawan niya. Dahil sa baba ng boses niya, ramdam kong nagmamakaawa siya. Hindi ko to gusto. Kung may pagkakataon lang, Clint, kung may karapatan lang ako, hindi kita iiwan. Hindi ko nagugustuhing malayo sa'yo. Kaso hindi ganon. Iba si Eudora, iba ako. Narito ako dahil wala siya. Kung bumalik siya at malaman mo ng totoo, makikita mong wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin na wala talaga akong puwang sa buhay niyo. Ako si Rafaela, hindi si Eudora. Hindi siya ako at hindi ako magiging siya. Bumagsak ang isang luha kaya mabilis ko yung pinalis. Hindi ko natuloy alam kung paano siya sasagutin. Dahil pakiramdam ko, mababasag lang ang boses ko kapag kinausap ko siya. Humigpit palalo ang yakap niya. Dumamping muli ang labi niya sa leeg ko. Maingat na pagdampi. Tell me, anong dapat kong gawin para hindi ka na mawala? He painfully asked. Mas lalo pang bumuhos ang luha ko kaya mariin kong kinagat ang ibabang labi. God, bakit sobrang sakit? I told you, I won't give you a reason to leave me. He have a sigh like it really pained him. But I am enough to make you stay? Gusto kong matawa. You're more than enough. I badly wanted to stay. I wanted to stay. Dahil kung may bagay man akong inangkin na hindi akin, kayo yon. At kung kasalanan man yon, handa akong pagbayaran. Hinawakan ko siya sa dibdib at marahan siyang itinulak para makalayo ako ng bahagya. Hinayaan niya ako, pero nanatiling nakayakap ang kamay niya sa bewang ko. Binitawan ko ang tuwalya para lang maikulong ang mukha niya sa dalawa kong palad. I saw the pain in his eyes. Namumungay iyon at namumula, pero sa gitna ng dilim ng kanyang kwarto, dahil tangi lampshade lang ang nagbibigay liwanag, malinaw kong nakita ang takot na ngayon ko lang nakitang naroon sa mga mata niya. I love you, I said before kissing him. Sa una ay nabigla siya sa ginawa ko, pero kalauna nakabawi rin agad. I full-heartedly kissed him without inhibition. Alam kong mali, pero sabi ng puso ko ito ang tama. He will find out the truth but I am tired of hiding from the truth. Mahal ko siya, iyon ang totoo. At habang may natitirang panahon sa akin, gusto kong alam niya at nararamdaman niyang mahal ko siya bilang si Rafaela. I clutched my arms on his nape and pulled him closer to me. He caressed the small on my back and I can't help but moan his name. When he sucked my lower lip and expertly slid his tongue inside my mouth, it tastes sweet, kaya buong puso akong tumugon sa bawat mapaghanap niyang halik. Hinayaan kong gumapang ang init sa katawan ko dahil sa pagkakataong ito, kahit ang malakas na buhos ng ulan ay hindi na magagawang pawiin ang init na nararamdaman ko. I found myself sitting in between his lap. Nakasuot pa siya ng pants, pero nararamdaman ko na ang kakaibang bagay sa pagitan ng hita ko. Ang dalawang tuhod ay nakapatong sa kama at maingat niyang sinusuportahan ang likod ko para hindi ako mahulog. I moaned again when his lips touched the sensitive part of my neck. Kagat ang ibabang labi dahil pakiramdam ko mas naglumiyab ang damdamin ko. Clint, Diyos mio, muntik ko nang hindi makilala ang sariling boses dahil wala na siyang damit pang itaas. Damang-dama ko ang tigas ng bisig, dibdib at tiyan niya. Muscles, abs and biceps. Goodness! Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam kapag mahawakan ko na. I let him undress me. Walang kahirap-hirap niyang tinanggal ang suot kong puting t-shirt. I am not wearing my bra. Malaki yun at makapal ang tela, kaya hindi na ako nagsuot ng bra kanina. Kaya ngayon, tumambad agad sa harap niya ang dibdib ko. Clint? I called him out. Yes, wife? Shit. Why am I so turned on because of his goddamn husky voice? Make me feel loved. I whispered, almost pleading. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang isa pang agenda nito. Para sa pagkakataong ito, nag-uulap na sa utak ko ang sensasyon at saya sa pwede naming gawin. Shit, Clint. I love you. He whispered. Tumango ako. Wala na sa sarili kong sasagutin ko pa ba iyon. Pero hindi naman yung tanong, di ba? Tuluyan na akong nawala sa tamang pag-iisip nang maramdaman ko ang sunod niyang ginawa. The feelings it gives, hindi ko maipaliwanag. Mabilis na kumawala sa gilid ng mata ko ang mga luha. Kaya mariin akong pumikit. Parang pinupunit ang katawan ko sa dalawa. Walang katumbas na sakit. Bumalik ang labi niya sa labi ko. Bawat haplos, dampi at diin sa katawan niya, hindi ko makakalimutan. Habang buhay kong aalalahanin ang pangyayaring to. I won't forget this. No, I won't. I slowly moved in between. Hinawakan niya ang bewang ko para pigilan ako sa paglulumikot. Move, please. I begged.
He kissed me expertly, slowly, carefully. He pulled himself and thrust again. Ang sakit na nararamdaman ko kanina ay agad na palitan ng kakaibang pakiramdam. The pain didn't bother me again. The pleasure reigned. Mahigpit akong kumapit sa bedsheet nang maramdaman ang banyagang emosyon. I need to let it go. My climax. It's coming. Kulang ang pagkapit sa bedsheet kaya yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Bumaon pa yata ang kuko ko sa likod niya pero hindi ko na alam ang gagawin kaya umawang ang bibig ko at hinayaang maubusan ako ng lakas nang maramdamang saglit akong dinala sa alapaap. My knees weakens and my mind exploded. Habol ko ang sariling hininga at parang dinuduyan pa ako sa ulap nang maramdaman ang mainit na likidong pumuno sa loob ko. He reached his climax too. I heard him groan. Bumagsak siya sa ibabaw ko pero itinukod niya pa rin ng bahagya ang siko para hindi ako gaanong maipit. I can still feel him inside. When he pulled himself out of me, I can feel my private part throbbing. Hindi ko alam kung masakit ba yun o namamanhid. Nahiga siya sa tabi ko. Masyadong mahina ang katawan ko kaya nang maramdaman kong pumatong sa katawan ko ang makapal na kumot, ay napatingin agad ako sa kanya. Walang salita, namumungay pa rin ang mga mata at namumula ang leeg. He looks gorgeous in the shadow. Hindi na ako sigurado kung lasing pa ba siya o ano. Dahil nang pumasok din siya sa ilalim ng kumot at hapitin ako palapit sa kanya, ay agad siyang pumikit. Clint! I called him after a few minutes. Hindi siya sumagot. Nanatiling nakayakap ang braso niya sa akin kaya hindi ako makagalaw ng maayos. Pinagsamang pagod at kalasingan, marahil nakatulog siya agad. Hindi ko siya matingala dahil nasa pagitan lamang ako ng kanyang leeg at dibdib. Nang wala pa ring sagot galing sa kanya, pumikit na lamang ako. Masakit ang katawan ko. Pakiramdam ko pagod na pagod ako at nanghihina ang tuhod, kaya kailangan ko ng matulog. I love you. I whispered again before letting myself fall into somewhere else.